Hi, good morning. Para sa mga kapwa Pilipino ko na nasa iba't ibang dako ng bansa, nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa at gusto mag-cross country. Wait lang, ang baboy ba ng pagdura? Sorry. Wala kamera ko. Ngayon, ang eksena, sorry sa sorry, ang baboy ng pagdura. Di nakakababae. Hello po sa inyo, guys. Teka lang. Pati muna pala ako sa inyo, guys. Assalamualaikum, marhaba, sin ciao, shalem, privet, mabuhay Philippines. I am your ladyboy, female transgender from Pinas. And para po sa lahat ng mga Pilipino na gusto pong pumunta ng Kazakhstan, yes, open po ang Kazakhstan for legal workers, no, na Pilipino. Legal po kayong makakapasok po doon. Pero be sure naman na meron po kayong kontrata. Ha? Wait lang. Ano lang Akesh? Mag-syonggal lang ng chinenilin portables kinemeruz para sige na, mag-apply pa ako ng isang hydrating facial cleanser na di pa rin natatanggal kasi yung mga ano ko eh. Yung pimple breakouts ko nang galing sa init at buhangin ng Dubai. Nandito pa rin po ako sa Yerevan, sa Armenia. Paalis na ako, pupunta na ako ng Greece at Albania. In next 2 days. Pero bago yon, dahil mahal ko ang Kazakhstan, mahal ko rin ang mga kapwa Pinoy ko na nagtrabaho, nag-ipon, para lumipad ng ibang bansa at magtrabaho sa ibang bansa at tuloy ang kanilang mga pangarap. Naiintindihan ko kayo, guys. Kasi hindi mahirap mag-ipon ng pera. Diba? Kaya eto na, ihilamos na ako at tatalakan ko na yung mga puking inang yan. Wait lang. Ayan, nakapag-ano na ako. Jalamos Earth na. Pwede na akong tumalak. Talakan natin yung mga puking inang scammers na yan. Chares. Ganito po yan, ha? Eto po, kung gusto nyo na kain po tayo, yogurt. Kung gusto nyo na siguro hindi lang po to para sa Kazakhstan, para na rin siguro sa ibang mga bansa. Pero hindi ko kasi alam yung mga, since kasi nakapunta na po ako ng Kazakhstan, napakaganda po ng Almaty, Kazakhstan, promise. Pang 14 countries ko po, tama ba ako? 13 countries ko po na nabisita ang Kazakhstan. Napakaganda po ng Kazakhstan, promise. Nasa Central Asia po ang Kazakhstan, katabi po ng Russia. Border niya po ang China, Mongolia, Kyrgyzstan, Uzbekistan. Malapit po sa Black Sea. Ang Kazakhstan po ay open na po siya for Filipinos worker. Pero yun nga po, kung papasok po kayo ng Kazakhstan, be sure sana na meron na po kayong working permit at legal po yung working permit nyo po doon. Or, ang uso pong ginagawa doon ay nagko-cross country. Hindi lang po Pilipino to, pati po ibang lahi na naandun na nag-work din. Like, lahi ng huwag na ako magbanggit, basta po ako sana sa Pinoy. Ngayon na eksena, pwede po kayo mag-cross country doon. Be sure, yung kausap nyo po ay legit po talaga na may hawak ng mga employer, ha? Kasi ang dami ko po nababasa sa group sa na-scam. Kaya ito po ang sistema ng mga scammer. Agent sila, maraming trabaho dito, may mga nanny, may cleaners, ang daming trabaho, ang daming nyo makukuha, hindi po totoo yun. Kasi bakit? Ang mga Kazakh po ay local language po nila, of course, ang Kazakh na lengguwahe. And second language po nila doon ay Russian. English, hindi po nila masyadong iniintindi. Kaya kung pupunta po kayo ng Russian, ultimo mga tindahan po doon, Russian, ng Kazakhstan, ang ultimo ang mga tindahan po doon
Russian at Kazakh lang po ang salita. Yung iba nga po, hindi pa po nakakapagsalita ng Kazakh kasi marami pong mga Russian nakatira po doon. Sa Almaty po ito ha, yung binabanggit ko. Hindi, sa Astana kasi mas mahal po doon kaya ayoko tumira doon. Pero ang Kazakhstan napakamura, sobrang mura. Kaya gusto ko rin tumira doon. Magko-cross country po kayo, papasok po kayo ng tourist visa doon. Philippine passport po kayo. Makakapasok po kayo doon ng 30 days po. So within 30 days, maasikaso nyo po yung working visa nyo po doon. Yung iba, singil 1,000, may 1,2, may 1,3, may 1,5 na US dollar ang bayad sa working visa. 1 year yon. Pero be sure may kontrata kayo. Kasi may iba na papupuntahin ka ng Kazakhstan, ang sasabihin sa'yo ay agent sila. Dito, nagbibigay sila ng trabaho, marami silang hawak na employer, kaya kanilang bisahan, ito ang presyo. Tapos, pagdating mo doon, syempre, hindi ka mangangamba. Kasi pagdating mo ng sa Kazakhstan, may titirhan ka dahil meron silang mga kinukuha mga apartments na ang may-ari ay kung hindi Russian ay Kazakh. So, doon kayo papupuntahin, siksikan kayo doon, hingang ka pa ulit ng bayad doon para sa bahay na yun. Pero maliit na lang. Parang siguro mga 3,000, 4,000 sa pera ng Pilipinas or 5,000. Siguro yun yung malaki. Siksikan kayo sa kwarto. Wala kayong masyadong privacy. Kaya ng sistema doon. Nila ha? Ngayon, naawa ko sa mga Pilipino na nakikita ko na nagpo-post tungkol sa kung sino-sino mga scammer. Kasi alam ko, yung pera na ginastos nyo papunta ng Kazakhstan, kung cross-country kayo or galing sa ibang bansa na nagtrabaho na kayo like sa West Asian, like kung nasa Saudi kayo, nasa Dubai, nasa UAE kayo, or nasa man kayo na gusto nyo tumawid, or Hong Kong. Usually kasi yun yung mga naririnig ko eh. Siyempre, alam ko na nag-save din kayo na imbis na ipapadala nyo sa pamilya nyo, sinave nyo dahil kailangan nyo magkaroon ng save ng pera para ipambayad para pampabisa, no, doon sa Kazakhstan. Guys, kung pupunta kayo sa Kazakhstan, kailangan i-sure nyo na may legit kayo na employer, ha? Kasi paano nila masasabi? Dito nga ako naiirita eh. Paano nila masasabi na ang dami-daming trabaho sa Kazakhstan? Ang daming ang overstay na Pilipino doon. Diba? Nung dumating ako dyan, na-tourist ako dyan, nasa Filipino shared apartment ako, ilang Pilipino doon ang ilang buwan na hindi pa rin nabibisahan. Sino doon ang mga, Diyos ko dahil, ako na nagsasabi sa inyo, hindi man lang nasasahuran. Nagtatrabaho na hindi nasasahuran. Kayo pag nahuli-huli kayo ng police at ng immigration dyan, na nagtatrabaho kayo na na wala kayong working visa. Nagbayad na nga kayo dyan sa leching agent na yan, tapos mahuhuli pa kayo, madideport pa kayo, dahil wala kayong makukuha kahit na ano, kahit yung hawak nyo kung kumita man kayo dyan ng 2,000, 1,000, lahat yung kukunin sa inyo, wala kayong mauuwi, deport kayo, dahil illegal kayo nagtatrabaho habang naka-tourist, visa kayo. Walang problema. Kasi ako, kung pupunta ako ng Kazakhstan, papasok din naman ako ng tourist visa eh. Pagdating doon, may kakilala ko na siya ang magpapa-working visa sa akin, which is itong kilala ko, ang boss niya ay nasa immigration. At saka, ang dami niyang kilalang employer dahil ang dami niya rin natrabahuan doon sa Kazakhstan. So, kaya kilala ko siya. Kaya alam kong legit to. Kasi tsaka itong kilala ko pa, nakahiwalay ito sa mga Pilipino. Ayaw niya sumama sa mga Pilipino kasi ang daming Pilipinong toxic sa Kazakhstan. Bukod sa toxic, anong perang-pera pa yung mga hayop na yan? 'Di ba? Tapos malalaman nyo yung binayad nyo sa kanila pang apartment, hindi pala binabayad dun sa may-ari ng apartment. 'Di ba? Tapos yung binayad nyo pang pabisa, hindi rin nila binibigay sa pampabisa, hindi nyo naman makakausap kung sino yung kakontak nila sa immigration para pagawang kayo ng working visa eh. Hindi kayo ipapakausapin no ng mga hayop na agent na yan dahil nga wala naman silang kilalang ganon. Tendency, pag kinuha nyo yung pera nyo, makukuha nyo lang, pasalamat na kayo kung makakuha kayo 50%. 10%, 30% lang ibabalik sa inyo. Tapos magdadahilan na pinauwi ko na sa Pilipinas, pinadala ko na sa pamilya ko, mga ganito, pukares na mga yan. Nakakairita kasi imbis na nagtatrabaho ang mga Pinoy ng maayos doon, kinugulo ng mga ibang Pilipino, yung Filipino community doon. Kaya dami nagre-reklamo. Dahil ang trabaho sa Kazakhstan, ang minimum ng mga yan nasa 800, 700.
dollars. Kano yun? Mga 40, 45, depende kung anong trabaho nyo. Usually yung trabaho doon, cleaners, sa bahay, sa hotel, nani. Yung mga hindi na kailangan masyadong magsalita ng English, yung pwedeng ituro-turo lang ng boss nila kung ano yung dapat gawin. Kahit nagsasalita sila ng local na lengguwahe o kaya ng Russian. Yung mga ganong trabaho lang. Kayo may iniwala napakadaming trabaho sa Kazakhstan para sa Pilipino. Eh, ultimo mga Russian na nagmamigrate doon na ayaw magstay sa Russia, lilipat ng Kazakh para doon mag-working Mas priority nila yun dahil nakakapagsalita at nagkakaintindihan sila. Dahil second language ng Kazakh ang Russian. Kaya huwag kayo masyadong magpapaniwala sa mga agent na yan, ha? Ito to be aware, ha? Para maging aware po kayo yung mga nagko-cross country na galing ng iba't ibang bansa at yung galing ng Pilipinas na paliliparin nila ng Hong Kong o paliliparin nila ng Thailand para diretsyo ng papuntang Kazakhstan. Please lang, naawa ako, gusto kong tumulong sa inyo pero hindi ko na pwedeng ibigay lahat ng perang meron ako para lang makatulong sa inyo kasi naawa ako sa mga nai-scam. Pero please, bago kayo pumunta ng Kazakhstan, siguraduhin nyo muna na legit yung kausap nyo. Ganito gawin nyo para malaman yung legit. Yung kinakausap nyo yan, sabihan nyo siya na magli-legitimate test lang ako ha, ipopost ko sa group, ipopost kita sa group para malaman lang kung legit at sino na ba yung mga natulungan mo. Number 1, pwede yan. Diba? Pero magpaalam muna ha, kasi yung kailangan may approval, baka kasi mamaya makasuhan kayo na nagpo-post kayo ng picture without permission ng tao ha. Nasa cyber law yun. Nasa cybercrime law yun. Kausapin nyo muna, sabihin nyo, pag hindi pumayag, medyo mag-isip-isip na kayo dyan ha. Okay? Pangalawa, kung siya talaga ay legal na agent, no? Anong agency siya? Alamin nyo kung anong agency. Kung agency ba siya sa labas ng Kazakhstan, i-research nyo. Kung agency siya sa loob ng Kazakhstan, i-research nyo. Diba? Alamin nyo yung WhatsApp number, email, ayan. Ano nyo na yan, yung mga registration number nila. Alamin nyo yan, kalkalin yung maigi. Diba? Huwag kayong magpapaniwala sa magpapopost siya, magbibigay sa inyo ng mga message na nakatulong, may nag-thank you sa kanya, na natulungan. Scam yung mga hayop na yan. Huwag kayo maniniwala dyan. Sayang ang pera nyo. Sayang ang pinagpaguran nyo. Sayang ang paglipad nyo. Pagdating nyo naman pala ng Kazakhstan, ma-overstay lang kayo. Illegal na kayo. Diba? Imbis na nahimik kayo sa Pilipinas. Ngayon, kung wala pa kayo makuhang oportunidad sa Kazakhstan, mag-try muna kayo ng ibang bansa na alam nyo na magkakaroon kayo din ng legal na trabaho. Ha? Please lang. Sa Kazakhstan, nararamdaman ko hindi ganun nakakapagod ang trabaho ha, pero please lang, kung papasok kayo, maging ano na kayo, tawag dito, maging mautak rin kayo ha, kasi basta tandaan nyo lagi, kung sino man yung nakakausap nyo lang sa Facebook, o kung saan nyo man lang nakuha yung mga informasyon na yan, na tumutulong sila sa Pilipino para magkaroon ng trabaho sa Kazakhstan, please lang, maging mautak kayo. Huwag kayong magtitiwala agad-agad, okay? Kalkalin nyo ng kalkalin, patulong pa kayo sa mga kaibigan, kakilala nyo para mas lalong kalkalin. Hanggang ma-prove nyo sa sarili nyo na, ay, legit talaga to. Huwag kayo kagad bigay ng pera, kasi sayang Diba? Naawa ako sa mga kapwa Pilipino ko na nangangarap na magkaroon ng kahit umangat-angat ng konti ang buhay kaya nagtatrabaho sa ganitong klaseng bansa. Dahil hindi naman ganun ka wealthy ang Kazakhstan. Safe at maganda at maayos ang sistema. Pero wag nating masyadong mabilisan, no? Madaliin yung sitwasyon. Kaya rin tayo naloloko 'di ba? Kasi minsan, nagpapaloko din kasi tayo. Okay? So, I hope itong video ko na to, ma-share nyo sa ibang Pilipino na nangangarap pumunta ng Kazakhstan. Guys, ulitin ko po. Maganda ang Kazakhstan, disiplinado ang tao, masarap ang pagkain, mura ang bilihin, masarap mamuhay, may 4 ang seasons, ngayong September, October, November magyeyelo na. Nagyeyelo din doon. Mababait ang Kazakh. Okay? Mababait ang Kazakh.
Very welcoming sila. Russian, yun nga lang, kailangan nyo lang talaga ng translation dahil translator kasi talagang hindi kayo magkakaintindihan. Pero pumapangit ang image ng Kazakh sa mga Pilipino nang dahil sa mga tarantadong hayop na Pilipinong ito. Ito lang masasabi ko bago matapos yung video ko. Sa mga Pilipinong to, nag-file na ako at nag-email na ako sa immigration. Hinihingi lang nila, kaya yung ibang pinin ng scam, hiningan ko na sila ng mga screenshot at saka WhatsApp number. Yun ang importante. Kasi kukunin nila yun. Pero kasi ang message kasi sa akin ay may process. Hindi nila basta-basta dadakpin. Hindi nila basta kukunin. Kaya sa mga scammer na to, lalo na, eto pa pala bago matapos, wag kayong maniniwala kapag hingan kayo agad ng agent fee. Eto ang agent fee namin. Pumunta muna kayo ng Kazakh, alamin nyo muna pag naando na kayo, tsaka kayo mag-isip. Sabihin nyo, pwede bang doon na tayo magbayaran sa Kazakh regarding sa agent fee mo? Pakiramdaman nyo muna. Kung kayo magkakaroon ng komportabling place sa apartment na yan, okay yan, sa accommodation, ha? Kasi minsan kasi talagang pag sisiksikin kayo ng dahil lang gustong kumita ng scammer na hayop sa mga Pilipino, para na kayong ligo, wala na kayong kalayaan. Tapos, sa pagkain, share ka pa ulit, ano ka pa ulit. Okay lang kasi kakain naman eh. Pero ibig sabihin, gagastos ka rin na gagastos doon habang naghihintay ka, nag-overstay ka, iba overstay na dyan. 3 buwan, 4 na buwan, 6 na buwan na naandyan. Hindi pa rin nabibigay ng trabaho ng agent na hayop na to. Diba? Kaya ang tendency ang gagawin mo, dahil nga syempre, hindi pwedeng ganito, kailangan mo na, ikaw na mismo mag-a-apply, ikaw na mismo maghahanap, at maglalakad ng kung sinong pwedeng employer makuha mo. Tendency, hindi mo na makukuha yung pera mo dun sa agent na yun. Diba? Kahayop, diba? Tarantado, diba? Kinagago mga Pilipino. Diba? Kaya, maging, ano na tayo sana ha, maging mapanuri tayo. Yun pala yung tamang term. Maging mapanuri tayo. Ayoko ma-scam pa yung ibang mga Pilipino, lalo na yung mga Pilipino na nakarating ng Kazakh kasi nang hiram, ng utang, dahil nga papalitan, babayaran dahil alam na makakapagtrabaho sa Kazakhstan. Ay, Diyos ko, promise ako yung nagsasabi po sa inyo. Huwag nyo masyadong madaliin yung pangarap nyo para sa Kazakhstan kasi napakadaming scammer. Hindi rin ganun karami kagad pwedeng ibigay sa inyong trabaho. Ang daming ang overstay eh. Diba? Dahil nga hindi makakuha ng trabaho pa dun eh. Tapos sasabihin nila maraming trabaho. Kaya maniniwala dyan. Ako nagsasabi sa inyo guys. Promise. Ako nagsasabi sa inyo dyan, pumasok ako dyan na turista pa, nakiramdaman ko dahil kaya ako lumilipad dahil naghahanap ako ng oportunidad na kung saan ako pwede magstay at maging good. Kazakhstan, isa sa mga napili ko, napakaganda ng Kazakhstan, pero napakapangit ng ginagawa ng mga Pilipino sa kapwa Pilipino nila, napaka-toxic. Ito na nga, yung file na kaso sa kanila, process na yon. Kaya sa mga scammer dyan, kilala na kayo ng immigration, alam na nila gagawin nila sa inyo. Kaya hintayin nyo kung ano mangyayari sa inyo, guys. Ako nagsasabi sa inyo. Picture-picture na lang kapag deport na kayo at na-rehas na kayo, ha? Anyway, guys, maraming salamat for watching and then sana paki-share to para mas maging aware po yung mga kapwa Pilipino po natin. Mahal ko po mga kapwa Pilipino natin na sa ibang bansa dahil pare-parehas po tayo nangangarap ng magandang buhay para sa sarili natin, sa pamilya natin. Kaya sana wag po tayong gagaguhin ng mga kapwa Pilipino po natin na walang-wala din naman, ha? Okay? Thank you! Mwah!